Good morning sa atong mga viewers, kag mga nagalantaw sining Kapi at Issue TV program live diri sa matahong nga Hotel del Rio sa siyudad sa Iloilo. Subong adlaw, Agosto 16, 2025, Sabado nga adlaw. Ang atong nalandon nga bisita, wala liwan kundi ang Police Precinct 1 Station Commander nga si Police Captain Melchor Tolentino. Siya ang Chief of Police ng District of City Proper. Ang sakop sa PP1, Police Precinct 1, nga ang District of City Proper may 45 barangays. Kag amoy ini ang gina-considered nga business and commercial center sa siyudad sa Iloilo. At the same time, educational school center sa siyudad sa Iloilo. Upo nato na ito host, Peter Emilia. Good morning, Princess. Kag sa atong bisita ngayong aga. Kag siguro mga iwantas din po namin ako ng atong bisita sa atong mga televiewers mga aga. Sir, your greetings. Una sa tanan, no? Maayong aga sa aton nga alam doon yung mga host, si Sir Pet Emilia kag si Sir Francis. Salamat gid sa pag-imbitaw dahil sa aton sa inyong nga programa. Before kita mag-start sa mga questioning sa itong bisita, si Police Precinct 1 Station Commander Police Captain Melchor Tolentino, congratulations sa Iloilo City Police Office sa idanon sa liderato ni Police Colonel Kim Ligada. Kay amoy siya ang nakakuha sa prestigious award, the best city police station in the whole Philippines. Ang ato SCPO ginakabi nga the best city cops in the island of the Philippines. Congratulations. Sir, una kita, no? Sa kay Captain Tolentino. Sino bala si Captain Tolentino? Tagadiin ka? Anong mga previous assignment mo? Kagdugay ka naman lang din sa siyudad sa Iloilo. Salamat sir, good morning. Ako si Captain Tolentino, Melchor Tolentino. Member ako sa PSBRC class 2002. Kag nagsulod ako sa lateral entry sa tong 2019. Ang akong assignment sa pagka-opisyal naguna kita assign sa Bacolod City Police Office bilang officer in charge sa Bacolod City Police Station 5. Pag sa tong 2021 gin-assign kita balik doon sa Iloilo. Pag na-designate kita as officer in charge sa Leon Municipal Police Station. Pag nangin acting chief of police magkita sa Leon. Nag-serve kita sa Leon sa sulod sang 2 ka tuig kag 5 transfer kita sa Francis sa Maymina. Nasa sulod lang sang 4 ka bulan tungod gyud naka-schedule sila kita for schooling sa public safety advanced course. And then after my schooling Sir Francis, Sir Pet, gin-transfer kita dahil sa may Iloilo City Police Office. Kagunan naton diri nga assignment is amo ang Police Station 3 o kung dahil sa Haro Police Station. Nagstay kita dara for 10 months. Kag sa tong October last year, naka-schedule naman kita for sa isa ka schooling. Kag subong na-assign kita dahil sa Iloilo City Police Station 1 sa sinilang Hulyo. Ang Police Precinct 1 serving 45 barangays sa distrito sa City Proper. Ano ba sir nakita mo ding problema diri sa City Proper? And of course, ang illegal drugs na minimize na kag totally soon to be totally wiped out. Ang problema subong ang krimen daw wala naman yung mga basag kotse, mga oldapan, snatching daw wala naman. Ang number one problem subong hindi lang sa City Proper ning parte sa mga gang sa mga minors, sir. Yes, matuod na Sir Francis, no? But fortunately, diri sa aton sa Iloilo City Police Station 1, na suppress naton gilayon, no? Ang problema tungod gani sa pagpatawag sa aton sa aton pinalangga nga City Mayor, Honorable Mayor Raisa Tonyas Chu, no, kaupod sa tanan nga station commanders kag staff sa Iloilo City Police Office. Nagkanda kita dayon gilayon sa isa ka review, no, kaupod ang aton probinsya city director
Police Colonel Kim Ligada, no, sa aton mga integrated patrol deployment plan. Kag dito para ma-address naton ining problema, realign naton ang pila naton ka mga deployment, no, sa aton nga personnel. So sa aga sa subong nagaka-deploy ni kita 6 a.m. up to 9 a.m. There is Port San Pedro National High School, no? 8 a.m. 6 a.m. to 9 a.m. and then 11 a.m. up to 1 a.m. 1 p.m. and 4 p.m. up to 6 p.m. So makita naton dira ang aton nga motorcycle patrol cops kag ang aton nga patrol sa paglibot kag pagkandak sang visibility sa aton nga eskwelahan sa sina matapna nato, no, kung mapunggan ang posible nga hiwat naman sang rambol o kung pag-initay sa mga estudyante tungod siyempre makita na nila nga aton kapulisan. Okay, maginano ang police deployment, police visibility, amo ni maka-neutralize sining mga minors gangwar nga nagbalik naman, and of course, kay abri klase gali nung Peter. Ginakandak niya po ng aton curfew para sa mga minors. Yes sir, ang aton curfew padayon nina ginapatuman gyapon nina. So ang aton nga personnel sa Children's and Women Protection Desk, no, nagapatigayon sang saturation drive sa tiyon sang kagabihon. Kaga dira, no, kung may makita ka ng mga minors gina-rescue ina sila kag in coordination nina sa aton CSWDO, kag gina-turnover ina sa CSWDO kag subong man sila mga guardians. Wala kita sing aton nga jail para sa mga nadakpan sa mga violators, ano? Sa curfew, wala kita sing nabutangan sila. Ang mostly sa aton madakpan sa curfew, no, gina-isuan ina sila sang citation ticket for violation of the city ordinance or pet. Abi ko ano, pero sa mga stray dogs, may kwan sila eh. May mga tangkal. Yung mga kabataan sa mga sawayon eh. So maganda ka mo sang seminar sa mga schools, napatawag blam mga ilang mga mista attend ban. Sir Pet, no, actually subong ang August 22, no, may nakaschedule kita sa Port San Pedro National High School. Magakanda kita sa school visitation kag lecture. Paupod ang aton nga mga barangay officials, ang aton nga mga of course ang aton mga manududlo dira, aton estudyante, kag ang aton nga CSWDO para mapa-intindi naton sa kabataan, no, ang importante sang edukasyon kag subong man ang malain nga epekto, no, sa pagsulod sa mga grupo kag sa bisyo, no, sa sina mamatamat naton sila divert ang ila atensyon from joining sa mga gangs ngayon naga-engage sa mga violent activities, naton may divert naton sila, no, into a more productive, no, nga mga buluaton like sports, no, pagatutukan ina sa aton nga the Women's and Children's Protection Desk PNCO, subong man kaupod ang aton nga chief sang Women's and Children's Protection Desk sa ICPO kag ang aton nga CSWDO. Dalaman sa pag-conduct sa seminar sa kabataan, siguro ining illegal drugs, no, ng palikaw. Ang salin sa papungko mo, bago ka pa lang napungko, pero daw, batihan ko daw, damo ng operation sa anti-illegal drugs ang conduct ninyo. Mapila bla ka, daw dra ka niya, tagaan mo citation sa nasyonal. Pila na ka mga by bus o kung mga dakpanay na sa idalo mo ang na-conduct ninyo? Sugod sa aton pagpungko, no, akon ginahatag ko nga credit to sa aton nga members ng Station Drug Enforcement Team, no, mga mapisan ang aton mga operatiba sa pagmonitor. Ag subong man Sir Pet, no, sa aton nga mga barangay officials, alin sa pagpungko ko, very supportive sila, nag-aalabot lang ang information sa amon, wherein amon na gina-validate namon nga information, kag ginakasahan namon sa buy-bust operation. Sa pagpungko ko, Sir Pet, no, nakapatigayon na kita sang 7 ka buy-bust operation halin sang Hulyo, kag natapuan ini sang 2 ka HBI kag 5 ka SLI, no. Pero hindi na maguntat Sir Pet, kay amo kani na-mention ko kay na ang mga information halin sa aton pumuluyo pasubong man sa aton mga barangay officials
padayon nga ginagasulod sa aton, no? Nagahatag sila sa aton sang information. So ang aton kinauba, Sir Fred, papanawagan naton sa aton nga intel operatives, ang aton nga Station Drug Enforcement Team, and then gina-validate din ang mga information, and then if it turn out positive, ginapatigayunan naton dayon sa isa ka operation. Sa luwas ng operasyon niyo sa pagkandak sa mga bypass, mga dakpanay, checkpoint, random checkpoint, yan ang sige ninyo. There is aton Sir Pet, may schedule lang aton yung mga random checkpoint kag ginapatigayon naton para matapna ang posible nga mga krimen nga matabo sa aton nga dalanon doy particularmente do sa siyudad sang Iloilo sa sakupan sa Iloilo City Police Station 1. Kag isa man ina sa aton pamaagi, no, nga matapna man kapin pa ining mga nagagamit sang modified muffler, no. Nalipay kita for the past month medyo nagaganagan na kay pila na makabilog ang aton na dakpan kag nakumpiskar nga mga modified muffler sa diin na mo ining nagadisturbo sa kagabihon, no, sa pagpahuway sa aton mga pumuluyo. At least yata kay Princess, shout out kay Victor Numat Santique, kay Leo Duarte, Grace Parinulim, guwapa ng kapututan, Leandro Evangelista, Tam Cruz de San Puliso, Nablo Soria Goles, Divino de la Hinte, Romeng Burdamente, Jenilyn Castante, Josephine Bueno, Janet Casamayor, Joyce Dagom, Cheryl Cabanyog, kag Hanilin Himinia. Frances? Okay. Sa Quality 5 ka barangay sa City Proper, sir, ang aton ICPO o kung PP1, may consider bilang nga mga hotspot sa krimen o kung ang pagbaligaan sa illegal nga droga, sir? Ano ini nga mga barangay? Kag underwatch nyo ini? Of course, Sir Francis, no, ang makonsider na to nga do medyo may harap pagid nga nag-exister, no, sa mga nagabaligya sa illegal nga droga ini mga kabaranggayan ini malapit sa waterfront area, no. Pag amoy na ginatutukan naton, pero Sir Francis, akon gid ginapasalamatan ng mga barangay officials sa sina nga barangay, no, kay very cooperative kag padayon nga naghatag sa aton sang information. Sila mismo gusto nila matinluan ng ila barangay. Kag pila na ka mga information nga ginatag nila sa amon nga i-turn out positive, Sir Francis. Hindi lang sa barangay official, pati man sa mga pumuluyo, Sir Pet, may nagasulod sa amon nga information kag upon validation positibo ang ginahatag nila nga mga information sa amon. Kag amo na ang amon ginapasalamatan do sa Police Station 1, no, kag bay magapadayon ina ang collaboration sa aton nga komunidad kag sang aton nga mga barangay officials sa sina masuppress naton kag hopefully mauntat naton, no, ang pagbaligya sa illegal nga droga do sa city. Ang style bala nung Peter sa baligan na isang droga, ang mga drug pusher, for example, madakpan sa barangay A, pero hindi man na taga barangay A, kaya dito sa barangay C, kaya kung dito sila sa ila barangay, madali sila madakop. So, kadto sila sa ibang barangay, dito sila nag-arkila balay, kagda sila gasigi sa ila pagbaligyan na isang droga. Mabatian nyo sa radyo, nga si Juan de la Cruz, umuloy sa barangay produkto sa gindakop sa barangay C para ma-avoid nila ang detection sa mga kapulisan. Kag mismo sa sina nga barangay kilala sila. Di ko sa imuman barangay ka magbaligya, kilala ka na sa kapitan, itudo ka din, dakop ka din. So mga wise na ini, ang mga drug pusher ko nga sa ibang nga barangay sila kabaligya, pero hindi man sila taga-dira. May na-monitor ka mo ni sir. Sakto na, Sir Francis, ang imo observation. Actually, kundi ako magsala, may operation kami sa itong last week sang July, no, kagang aton nga subject is not actually from that barangay, no, sa piyak sa nga barangay, pero dira siya nagatina temporaryo, no, kag hindi siya malata kahit siyempre ang front is nagabaligya sang pagkaon. Pero pag-report sa aton sa pumuluyo, diba, paghatag sa aton sa information, na validate naton kag dito na pamatud-an ginaton po that person, hindi siya yakwan niya, hindi siya tumandok sa sinang barangay.
Okay, mayo man yung mga drug poster mo. Kung wise ang pulis, mas wise ini sila. Batean mo sa mga radyo nga, nadakpan to sa mga kabanwanan. Dakpan to sa Pasi, Tikbawan, Tututan, taga-sunod sa Iloilo yan, no, Peter. Di, amo na kuno lambal nila nga in the fold of law, you can run, but you cannot hide. Dahil panamyaw, good morning, Migo Peter Francis, no? Anong Peter? Kag sa idol ko, guest, BOC Tolentino, from Brian Alamo. Chief of Police ng Pututan. Sumo. Congratulations kay Police Major Brian Alamo, ang bagong Chief of Police ng Pututan, Iloilo. Outstanding caps from Antique. Major Brian Alamo. Magluwas sa illegal drugs nga krimen, ano pang masunod ng mga crime diri nga sa inyo pag daw padayon na exist no? Luwas sa illegal drugs. Pambawa sa mga tawag na illegal firearms. May ara ka mo operations na sa mga checkpoint. Sa checkpoint naton ginapatuman naton ina sir no. Pero ang pagdakop sa firearms sa checkpoint medyo ano na siya. Medyo mabulubudlay. Ang amon sa mong ginatutukan is pagkandak Sir Pet kag Sir Francis pag-apply sang search warrant no sa mga especially sa mga persona nga may mga reported records nga nagapinalupok sa ila barangay. Amo ginayo na kon sa mga barangay officials no sang nakikipaghinunanon kita sa ila nga hindi nila pagtaguon no ang mga insidente nga may mga indiscriminate firing kay tama ina delikado. Pag ang balay wala na kapangilala kung sino iguon. So may ara kami mga target na for and subject for applications ng search warrant no. Tag isa man ginapatuman naton ang aton nga Uplan Bakal Sita kagabi no may ara kita sa patola no nga na-assign dira nga mag-conduct sang saturation drive sa Francis sa aton nga mga balay ilimnan kag subong man sa mga dalanon kung sa tion sang kagabihon. Sa na malikawan naton ang krimen gamit ang hindi lisensyado nga armas. Ay sa diri nga ginabantog nga daw lamo tawag permigainom sa Smallville no. May ang police visibility bla gina-maintain naton dira sa palibot. Ang Smallville area sir is area na sa police station 10 no. Pero nakita naton dira posisyonan gid kung may naka-deploy dira nga PNP personnel no sa pagkandak sang anti-crime no anti-criminality operation kag subong man sa pagmaintenar sang peace and order may kita da naka-position nga nagakandak sang police visibility sir. May mga report sa mga daw gadamo ang amot na diri sa syudad hindi nga kadula na mga motor karnap diri sa aton iputa may ara tabla record na na. Dari sa aton area sir Pet sa City Police Station 1 no. So far wala pa kita sang reported no motor napping o kon ginkawat nga motor dahil sa aton area. Ang actually sa subong gin-compare namon ang aton nga crime statistic sa 2024 kag 2025 no nagnubo kita no sa aton nga mga focus crime no. Medyo nagataas-taas lang aton nga kuan niya mga vehicular accident no. Pero in general nagnubo siya no. Amo lang ina ang aton ginatutukan subong ang pag hindi man aton kaysa malikawan tungod sa traffic doy sa sentosang syudad sang Iloilo di naton malikawan ng mga traffic accident. Francis. Okay, sang una bala nung Peter, may sumulod diri nga Usamis Kuratong Gang taga Mindanao. Pagsulod nila diri, naglisensya sa kinakabig ng crime boss sa syudad sa Iloilo. Paglisensya, nga ma-operate sila, nagambal ko ng crime boss, hindi lang kamo nila sa syudad sa Iloilo kay mawian ko niya. Ako naman pa si Bangdang, ako nagatatap sa inyo. Hindi nagbalik sa Usamis City. Ang nagre ng mga big gangs ni criminal gang alin sa ibang lugar ni mga Kuratong Baliling o Samis gang. Anti sila gani magkadto sa isa ka syudad, nagakortusikor sila sa ilaman kapareho nga sindikato sa krimen.
Di mayo man ni gali, no, ang mga sindikato sa krimen no Peter, kaya hindi man gigali na pakamalaot silang involved sila, nga pa, neutralize man sila, kaya hindi nila gusto man, nga sa baron dire, ang syudad sa Iloilo. Amo na ganang pattern nila, nga magsulod sila sa isa ka lugar, for example sa Iloilo, malisensya man nila sa ilaw po nga criminal gang, nga kung pwede cooperate o kung hindi. Di, sang una, nagambal yung criminal gang nga boss, big boss, kaya nga, hindi na kamo niya. Kaya kung man mapasibangdan, subong daw nadula ni Nelson. Kaya daw, wala na mga ginakabing just like sang una, yung mga big boss ang crime sila sa syudad sang Iloilo. Aton na Sir Pet, no, Sir Francis, wala kita yaga lowers ang aton nga guard, no? Ang aton nga operatiba, padayon nga naga-monitor, paupod sa aton na City Intelligence Unit, no? Kaga, of course, ang aton na Regional Intelligence Unit, padayon naga-monitor sa mga personalities, crime gang or crime group personalities nga halin sa iban nga lugar nga nagasulod diri sa aton nga AOR. Pag of course hindi kita magpasugot nga sudlan kita diri sa muna ang mga persona kay luyag naton nga mintinaron, no, ang imahe sa aton nga syudad nga malinong matawhay pag hiluway ang pumuluyo, no, sa anuman nga krimen. So amo na ang aton nga aton nga mga operatiba padayon kini na sa pagmonitor sa aton nga area kag once may na-monitor kami pagatutukan nato na and mahambal ko siguro hindi sila ka daw sa aton kasulod kag kung makasulod man we will make sure nga ma-neutralize naton o kung madakop naton sila. What about the bad eggs in uniform, sir? May na-monitor mga kamula sa inyo rank, subong labi nag sa PP1. Amoy na Sir Pet ang ginapasalamatan na to, no, kay sa pagsulod na kundo sa Iloilo City Police Station 1 nakita naton kung ano kadedikado ang aton mga personnel, no, temprano nagasulod sa ila duty. May shifting kita Sir Francis, tatlo inaka-shift. Pag nakita ko mismo nga temprano pa nagasulod ang aton personnel para maghilibuhay sa ilang shift kag nakita ko man nga ang aton yung mga personnel, of course gina-observe nila ang ilang imahe sa nga mamintina ang mayo nga imahe sa aton nga pumuluyo. So they're wearing their best uniform kag ga-comply gid sa aton nga LO ay tamang bihis, no, kag of course ready sila pirme, may ara silang protective vest, dala nila ang ilang mga cellphone, mga radyo, no, para sa madasig nga paghaboy sa communication kung may ara gid man nga mga insidente o aksidente nga matabo sa dalanon sa sinagilayon nga makaresponde ang aton mga kapulisan o kung ang aton nga mga responders alin sa aton nga medical responders like BFP kag ang aton nga ISAP. Are the PP1 cops sir wearing body camera? Yes sir, may ara kita sang body camera. Every units na may ara sila. May ara kita body camera, may ara kita MDVR o mobile digital recording device. May ara kita kuan man may ara makita sir sang cellphone issue din na, no. Ginagamit sang aton nga mga patrol personnel gamit ang kuan ang may application ni na ginagamit, Zoom application. Sa diin real time kag on time Sir Pet, no, makita sa aton nga command center ang aton nga kundi ng lokasyon sa aton mga patrollers real time na Sir Pet pag apan receive sang all up o respond nagaanda ng video, so makita sa aton command center, control command center naton nga nagahulag tapos makita man kung pila ka minuto ko magaabot pagatanan nga mga events, no, nga nagakatabo sa dalanon kag sige na respondihan sa aton patroller recorded din natin sa video sir. This is a part of 5 minutes response program sa aton Ilonggo Top Cops Chief PNP General Nicolas Torre. Sir? That's correct sir, kag tama ka epektibo, no, ngayon nga inisyatiba sa aton nga pinalangga nga Chief PNP, no, nakita naton ang positibo nga epekto sini kay real time makita mo ang aton nga pulis wala lang niya nagapungko sa sulod sang patrol. Pag abot nila sa ilang designated standby point, nagagwa sila, gakandak sang visibility,
pag makita ina sa aton nga operational control center, no, opsen naton, pag mapasiguro gid naton nga ang aton nga mga deployed personnel nagatrabaho. Okay, personally no Peter kadagabi lagaw man kita kag di lang kay Brigada. Ang mga kapulisan naton, ang mga patrol cars nila, makita nato niya nga ara sa mga just for example di sa city proper, isa na sa Plaza Libertad, sa may unit up, dito dampin sa may Rizal Elementary School. So, maayo ini kay sobra pa ini sa 5 minutes response kung ang deployment kag ang visibility ng pulis ara na mismo. Dain sang una, Lord Peter, ng patrol cars sa sang una, din mo makita sa mga nightclub. Ano, Peter? Kaya mo wala na. Ang may isa ka tabo diri no. Nga ang isa ka gindakop sa mulo, sa Boulevard bala. Iya magkalibin. Ang babae nag-report niya dogin kuha kung mga lahas sa to sang pulis. Hindi maintindihan no. Nga paano nga pagdakop bypass ba mangkuan pa, mangurakot pa. Anong natabos to? May balita to. Sir Pet, ang inang insidente under na sa mulo, no, hindi na ina sa idalom sa aton nga territory, territorial unit naton kay PS1 kami. Pero siguro kung ako magtanaw, those were just mere allegations, no. Normal ina nga sa mga gakadakpan kong kaisa, try nila nga i-malign ang aton nga pakalainon ng aton nga mga operatiba, no, kag amo gani kay nahambal ko Sir Pet, bago kami mag-conduct sang isa ka bypass operation, we base on the information, we validate the information. Wala kami basta-basta nagasulod lang o naga-conduct sang operation niya, baton mo subong strike kada yon, hindi na pwede Sir Pet. Hindi kita na siya pwede. A big no-no ginasamon niya ang operatiba. Usually na Sir Pet, halimbawa baton kami subong sang information. Pag wala kami sang may ginapalo up o kung jutay lang ginamon nga gina-validate, isulod na mo na depende sa urgency Sir Francis, depende sa urgency kag sa mode of operation kag kalapadon so gina-operate sa sina nga persona. So kisa ginamay nga gina-prioritize naton. Unahon naton i-validate naton pag kung mag-positive mo pag-conduct sang operation. Hindi inabag-o ang pagpakalain sa aton mga operatiba. Okay, isa pa may kita. Paano mo niya may body camera sila do imposible may muun ka pulis na no? Hindi mapatyan. Well, shout out kay Florence Tirol sa Toronto, Canada. Kay Anne Minia, kay Ivan Sidnibo Sudarius, Malaysia, kay Nine Minia of Dubai. Ako niya agot galantaw sa Dubai. Francis. Peter, tamihon ta no? Belated happy birthday kay NIR DPWH Assistant Regional Director Engineer Rudy Costilo. Nag-celebrar sa sang iya birthday sang nagligad nga daw. So happy birthday ERD Rudy Costilo sang DPWH Negros Island Region. Kag sa ato mga amigo nila sa Land Transportation Office di sa Region 6 sa pagpanguna sa ilang mapisan nga LTO-RD Attorney Didoy Ruspan, LTO-ARD Giconlo, kag ang amigo tada sa LTO San Jose Antique Eric Cotaydi, kag man sa LTO Roa City Capiz si Ma'am Lourdes Casipi, kag sa LTO San Carlos si Ma'am Ruby Andutan. Good morning sa inyo tanan. So, kay iba, Florence Kirol, Toronto, Canada, Galiwat Fred. Sa SAR, sang Bugas, no? Elde Dolor Pino, isa watching us. Senior Armada, po Sir Singo, Toman, mga pamilya ni. Sige, karoon na kay Galistaman to spiak. Francis, giyada na ipamangkot. Nag-text din si Doc Atty. Guevara sa PhilHealth, pangayo isa pasensya, nga hindi sila kabot kay may importante gid sila nga kantuan. Wala kita bisita sa sikat portion sa taga PhilHealth Region 6. Okay lang sir. Maybe next time wala sang problem. Ang pamangkot naman sir, nabaluan nato niya nga ang city government under sa previous leadership ni former Jerry Trinas, kagsubong under the present leadership sa anak si Mayor Raisa Trinas, ang suporta tudo-tudo sa ICPO
sa PP1. Sa PP1, sir, pilada ang service patrol cars yung nga dalagang kag nag-andar subong. Subong sir no, dahil sa aton sa Police Station 1 may ara kita sang duwa ka patrol no, isa ka Hilux pickup kag isa ka back to back. No, kag may ara makita duwa ka units sang motorcycle nga ginagamit sang aton nga motorcycle patrollers. No, bastante na kag hindi lang ina Sir Pet no, naghatag man sang suporta sa aton ang aton nga city government sa aton nga krudo no, gas gahatag gid na at 3 times a week ina gahatag ang aton nga city government. Dako inang abulig Sir Peter, Sir Francis no, sa mobility sang aton nga patrollers no, kay hindi laman diri ang aton patrol nagadalagan sa city. Kami ara ko kay kita kung kay isa gina follow up nga mga operation outside sa nga EOR naton, just like sa province no, galabot kita. Just like hapon nakalabot kita sa Uton kag sa Santa Barbara sa pagi-follow up sang aton nga mga PUPC no, ginadulong naton sa mga korte. Pag subong man may mga gina-assist kita nga outside na sa city. So ang suporta nga ini sa aton nga city government tama gid ka dako kag amo gid na ang ginapasalamatan naton nga tama gid ka pag-un kag dako ang suporta sa aton nga city government sa Iloilo City Police Office. Ang PP1, sir, diri sa General Luna, drama sa compound sa ICPO, ang inyong opisina, daw nakita na to, sir, daw nagaginuto ka mo, kag daw kagamay ini para sa inyo, no? So, wala ba na plano nga to na pinarangga nga ICPO, City Director Colonel Kim Ligada, nga padako-dakoon ini, kag kung anong kakulangan dira, panamion ba yun? Sir Francis no, actually may mga plano niya ang aton city government no nga i-relocate ang aton nga police station 1 tungod of course medyo gamay gid man ang area kag medyo dugay-dugay na gid man yan ang building no. So amo pa nang ginahulat-hulat naton basta as far as I know may mga plano na ang aton nga city government nga i-relocate sa mas bag-o nga building ang aton nga PP1. So amo lang na ginahulat-hulat naton. Pero beyond that Sir Francis no, hindi ina upang no ang aton nga present nga location dira no sa aton nga paghatag no sa maayong nga serbisyo sa aton nga pumuluyo pag sa pagpatuman sang kalinong kag katawhay sa nasakupan sang police station. Oh, okay, maayo na no kung ibutang lang sa maayo nga lugar ang PP1 kag may kaugding nga building kag masako dako kag presentable. Din ini nga ano mga prospective nga mga sites sir nga butangan sa bago nga PP1 building. Unfortunately Sir Francis hindi ko pa na mambal no kay amalay na nabalaan ko may plano nga aton nga city government nga i-relocate ang aton nga police station 1. So might be subong ang aton nga kuan ka pangita pa sa lugar para sa posisyonan sa aton nga bago nga police station. Mayroon ko may duta si Inong Peter hindi sa city proper kaya may donate siya. Pero wala sa duta. May duta sa pro sa misitera ng Peter. Wala pa, ang sana ko nakita, dribla cup, no? Sa isa ka pa, base ka pag-grade dito sa parte sa waterfront, nagbato ang ang mga suspect sa illegal drugs, bla. Iniblag in-anticipar ta niya tapos pag-raid ka mo sa isa ka lugar. In-anticipar yun na base magbato. Yes Sir Peter no. Before kita mag-conduct sang operation may ara kita nga ginatawag nga briefing no, ginaplanuhan ni na. That's why mo kay na mention ko. Hindi na yang ang aton modo sang operasyon na pagkabato naton sang information subong malumpat kita dayapon. Dayon no. Gakanda kita sang briefing kag plano. May mga plano kita da. Pang hindi kita na malikawan no. Makita man naton sa mga previous nga natabo ang aton nga personnel actually may protective vest no, may bulletproof vest pero it is very unfortunate na ang bala nagtupa kung sa diin na wala ma-cover sang vest naton. So mo na nga aton bilang commander ginapangamuyo ginaton nga hindi na ina masulit liwat no bilang station commander. Pag although nga ina mga serpent nga mga circumstansya hindi gid na malikawan no. That's why nga every time magkanta kita sa operation
very cautious kita kay kita pasiguro naton nga ready ang aton nga personnel no sa sinang operation. Wala namon ina ginadula gid no ang possibility nga may matabo gid nga may mabato nga suspect. So as much as we can no ginatingwaan naton nga mga ready ang aton personnel alin sa ilang mga equipments no magamit naton sa operation kag Sir Pet, may mga issued kita nga bulletproof vest sa aton nga mga operatiba. Sa ato na pagtanaw, ang mga illegalista sa droga, amat-amat palayo, no? Hindi gwa sa syudad. Pero hindi man malayo, katambi lang munisipyo, dira sila, probi sa Uton, sa Pabia, para magagawa sila. Diri naman sa syudad kung may madakpan, laban makita naton sa mga hotels. Ginagamit ni mga nagsayob lang ang mga legalista sa droga. Sa inyo pagtanaw, may mga connection lang, may mga instruction kami sa mga hotel owners o management yung mag-report sa inyo kung may kadwa-duha mo na. Actually, Sir Francis, ang inang mode of operation nila, that's part of the diversion. No? Diversion kag, of course, may idea na sila sa kadugayon, may idea na sila sa operation sa aton nga kapulisan. Pag sa aton yang hotel owners, of course may mga coordination kita doa pero of course we have to face the reality nga hindi man na pwede i-compromise ang kuan mo sa hotel management ang privacy sang ilang customer. Pero of course may mga kuan nga nagka-cooperate kid ang aton nga mga business owners. Pag ina nga isa ka diversion, gasaylo sila, butang sila bodega dahil sa guwa sang syudad sang Iloilo, tungod na batyagan na nila ang kabaskogon, no? Nga ginapabaskog naton ang aton nga operasyon kontra droga. So isa ina ka diversion. Pero of course ang aton nga coordination sang Iloilo City Police Office pag sang Iloilo Police Provincial Office bukas kag mabaskog may mga coordination kita, may mga ga-exchange kita sa aton nga mga information pag mga intelligence operatives naton may mga may network. So may na nga maski magwa sila do sa city dito naman sila sa loon sang IPPO. Okay, no. Good morning da kay Colonel Rasalan, no? Biyani. Retain siya sa IPPO. Kagsubong na kay Major Ranyo. Good morning da sa inyo. So, Anders yata kay Francis. Ang galantaw sa itong tagatan man acknowledgement. Shout out to the following. Lino Duarte, retired police ni. O Chief of Police sa Pututan. Brian Alamo. Good morning. Nini Eminia. Dubai. Francisco Abonado. Anthony Lauria, Maymay Serbas, Susan Dalipi, Michelle Belnas, Lian Ojero, Sergio Lorca, Jen Janson, Mong Soliano, and Elena Guerrero. Francis. Good morning man kay Uswag Ilonggo Party List, Congressman Juju Ang. Nga subong, isa na ka House Assistant Majority Floor Leader sa 20 Congress. Congratulations, Congressman Juju Ang. And also, sa kay newly House Deputy Speaker, Congressman Ferds Biron sang 4th District. Congratulations man. Kay Mr. Limuel Fernandez, congratulations man sa inyo talan. Sir, ang nasunod ito nga pamakot, hindi bala ang circular memorandum ni DILG Secretary John Vic Remolla nga i-deploy ang mga barangay tanod sa mga eskwelahan para amoy ini ang magatubang sa problema sa number one, ining minor gang conflict sa mga eskwelahan kag other activities sa mga eskwelahan. Dili bala sa PP1 ready na naka-istorya na kamo sa barangay kapitan sining mga kabarangayan nga malapit sa eskwelahan nga may plano nga i-deploy ining mga barangay tanod sa ato mga school premises. Actually, Sir Francis, no, ang lihok madugay naman ina gina-observe no pag gina-utilize man naton ina ang aton mga
pinalangga nga barangay tanod kay sila ng aton force multipliers, no. Pag actually doya sa Fort San Pedro National High School, nakita ko mismo wala pa ang mando si Katayoy Mulya ang aton niya nga mga barangay tanod. Actually Sir Francis ara na dira, no, ga deploy ang aton nga barangay tanod, nagakandak nagabulig sa aton nga mga patrollers sa visibility pag at the same time sa maintenance ng peace and order, no. So natanaw ko da maging smooth pag na, no, ang aton nga maging partnership, no, sa barangay, especially sa aton force multiplier sa aton barangay tanod. Sa pagkamatuod sina Sir Francis, 2 weeks ago nagkandak kita sa tanod orientation kag seminar, no, doy sa may area sang veterans, no, village, no, kag nagadto makita didto kag gintapuan na to o ginpasakupan sa nga daw 7 ka barangay. So gintrain naton ang refresh naton ano ang abilidad o kon nibalan sa aton mga barangay tanod. Pag dito ko man nakita nga aton mga barangay tanod, very cooperative kag very ano sila, very interested, no, matudluan sa aton kapulisan. Kag sa diri sa aton sa nasakupan sa Police Station 1, ang aton yung mga barangay tanod, maski sa kagabihon naga-deploy na sila. Okay, maayo na nung i-reactive ini ato mga barangay tanod sa kabarangayan. Hindi lang sa mga eskwela, kundi sa ila kabarangayan. Kag may mga barangay gani sir nga ang barangay tanod nila sa lang alas 12 sa gabi, pag alaw na sa alas 4 wala na. Di sila man lang ginabantayan sa mga gangster nga kabataan. Pag alaw na alas 2 sa kagawon, inaway naman sila. So, ambot, may plano ba ka mo sir na hinuon ng atong mga barangay kapitan nga ila barangay anod. Hasta tani sa mga alas 5 sa aga sir. Diri Sir Francis, no, sa observation ko sa aton sa nasakupan sa Police Station 1, ang barangay tanod doy hasta magaga. Kaya may mga call up kita na monitor naton sa radyo nga nagapangayo sang responde kag naga-report nga may natabo nga may gamay nga mga hindi pagintsindihan ay sila barangay kagahon. Ang nagatawag sa aton is barangay official kag barangay tanod. So pag abot dito sa ila barangay, ang nagagiya sa aton kapulisan kag naga-assist is barangay tanod. So nakita ko diri sa area sang Police Station 1, tama ka aktibo nga aton nga mga barangay tanod, Sir Francis. Okay, maayo inano. Puro sa ibang nga barangay, ang barangay tanod yun ng Peter sa lang alas 12. Pagkalao na, alas 2, kanto ka sa barangay, sarado na. Barangay tanod, out po sila, sarado na. So, dapat amo ini nga concern nga tagan address sang aton city government kag sa aton Iloilo City Police Office kag sa mga barangay kapitan na dapat to maintain peace and order ang barangay tanod mag-duty sa mag-aga ng Peter. Ang nakita natin sa illegal drugs, hindi man gid madamo na, no? Daw na amat na gibang ang sulod diri. Pero may ideya pala kamo, sir, kung diin ginagaagi ang ini nga mga illegal nga droga pasulod sa aton sa syudad. Sir Pet, ang mode of entry, no, pag pasulod nila sang item diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, particularmente, no, sa nasakupan sang Police Station 1, lain-lain ang ilang modo sini, no, may tapos based sa aton nga monitoring, mostly gyapon ang ini nga mga personality nga naagi na dakop, nakaagi na pwesto sa munti, nakakuha na sang sa mga connections, no, sa mga lagko nga mga personality dito sa Manila, pag sa ibang pang lugar, amo ina ang nagka-supply diri, no, sa aton kag amo ina ang gina-distribute do sa aton nga syudad. No, amo na apang kung na-mention mo kay na Sir Pet, nga nagagwa daw sila sa syudad sang panaguan sa probinsya sang Iloilo. Kay diri sa syudad sang Iloilo, kagamay sang syudad mo, dali sila ma-intercept diri. Kung diri sila magpundo sang ilang nga item gid. So ina ang mga sources nila na may mga information na kita sinada. Kag of course tingi-tingi man na nila daw ginapasulod. Depende na sa abot sang ilang nga supply, no. Kag wala sila gid ga tingob gid nga sobra kadamo gid. Usually amo na ginatawag nila bla Sir Peter, Sir Francis nga may mga bodigero na sila. Ang kadwa pa nga
madeparahan ko dire. Nagaka-dismiss ang kaso kung ang operasyon kuno sa pulis hindi maka-coordinate sa PDEA. So ini operasyon mo sa kapulisan naton dapat maagigid sa PDEA. Kwan yun requirement na Sir Peter, no? Dapat may coordination kita sa PDEA. Pag super wala ko kabalo nga may operation ng aton PNP personnel nga wala sang coordination sa PDEA. Kag dapat apan sa pagkandak sang aton nga inventory dapat kumpleto ang aton yung mga witnesses. Ang pasalamatan mo, sir, sa chimpo ni Presidente Duterte, dakpanay sa todo, wala lang, no? Wala na ginambal. So, sagad tuwid kulit, di ang kapulisan. Nga gamiton din ang Miranda Doctrine. Nalipay ko nga kada rechubong gagwa, gidya. Dira ko na bilib na ko subusang operasyon sa aton kapulisan. Kaya kung ina lang malipatan mo, isa ina kabagay, yung kaso mo, i-dismiss mo lang sa korte. So mayo kaya ginatindugan kag ang coordination sa PDEA ginasunod. So pag-file sang pulis ang kaso sa isa ka suspetsado, sigurado gida masaka gida. Kaya kina-comply mo nasunod ang tanan. Francis. Sir, what about the BADAC? Ining Barangay Anti-Drug Abuse Council nga in the past years, no, be reactive ini. Trabaho upo sa to PDEA, trabaho upo sa to kapulisan, ining BADAC, every barangays. Pero subong sir, lola ko kabati nga ambot na kung wala nang takabalo, kung active manggapon ining BADAC, kada kabarangay, ining Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ang aktibo ang aton Sir Francis nung Barangay Drug Abuse Council. In fact sa pagkamantuod sina pag assume ko diri sa Iloilo City Police Station 1 nakakandak na kita sa meeting sa isa ka barangay together with their BADAC members kag mga barangay officials. Kag sa pagkamatuod sina majority sang operation namon mga BADAC listed kag monitor din na sang BADAC. So that is why nga positive ang mga operation naton tungod nga ini nga mga persona nga ginoperate naton BADAC listed kag isa sila sa nagahatag sang information sa aton Sir Francis. Ini mga listahan sir sa BADAC sa kabarangayan kung sino nagabiliga duga sila. Siyempre nga panglista na barangay official headed by their respective barangay captains. Hindi na ito makaila. Ang ilalista na iban kontrare ko mga kapitan, suya si mga kapitan, tapos sa una gabiligya ka, tapos bumuhay na pag nalista ka yapon. Before ini ka mo sir, isabit ang BADAC sa kabarangayan, sa kapulisan, nasala nyo ini. Kung matuod ginabala, nga ang salistahan, tunay, kang patutod nga gabriga droga. Dala na naman sulod, ginatawag natin Sir Francis nga validation. Gina-validate na. Hindi lang kami ga-validate sina pati PDEA. Pag sa ginambal mo kay na Sir Francis nga kunta ka lang ni kapitan o kunta ka sa barangay official o kung may kontra ka sa barangay, isugid ka to sa PDEA, isugid ka sa pulis nga nagabaligya ka. Although nga ikaw user ka, wala kaya gabaligya, ipadakop ka. Muna usually nabatian na kundi rin nga mga tinaga, mga na monitor ko may ginapahog, ipadakop. Hindi kita magkabala kasi na kay na-mention ko gani kina antes kita magpatigayon sang isa ka anti-drug operation, pagbato naton sang information, gina-validate naton ni na Sir Francis, no? Wala kita naga-rely sa isa lang ka source of information. No, halimbawa si B nagatag information sa aton. I-validate naton ina, ipa-counter naton ina sa aton nga kay C. Pag nag-corroborate sila nga duwa, parehong ilang statement, ipa-counter pag naton nila pasigurado. Pag ang aton mismo nga yung mga operatiba ang nagabalidate sang information. No, so da sa sinayang nga punto ako mapasali ko da nga hindi niya matabo nga incho ka lang da o kon gina suya lang si mo tupad balay mo o kon na suya si kapitan si mo si kagawad, sugid ka to nga nagabaligya ka, operate ka na yun. Wala kita ga-operate sa conduct sang operation kung hindi validated ang tanan nga information nga nabato natin. Okay ba yung ina-sir, no? Kaya gina-double check, hindi kayo double check, triple check, o kung 4
or 5 check ngayon mo sa aton kapulisan kay bulay mo ang lista kaya sa abi for example nung uyab ka kapitan uyab mo man o di suya sa imo lista ka na sa ngalan ng Peter. Arbi mo, natingala ko, nga pila mga kabarangay opisyal, no, mga kagawad nila, bla, ang nakaladakpan nga link sa illegal drugs, baligya, sa bypass, pero may babasa mo na, anong mga kapitan, wala nila ginasala ng kwan? Wala gina-imbitar ang mga parabi, pulis sa magseminar, sa ilang mga tinao, hindi ka duwa-duwa sila, hindi pa tawag ka tubangon. Nga kakatabo gyapon. Kasi seminar man kamo, kakandak mo seminar mag-request ng barangay. Yes sir, nagkakandak kita sa lecture sa barangay, no? Bao, inaiyang punto, dapat biyan din na sa iya sang PNP, no? Pero, balan mo, hindi man naton makuan mo, makonpel gad nga siling ipadrug test naton ang barangay, mga barangay officials naton la, no? Not unless may mga directive alin sa local government unit o kon sa national, no? So kami on our part sa aton sa PNP padayon kami ang naga-coordinate sa barangay, padayon kita naga-conduct sang lectures, paupod sa aton barangay drug abuse council, barangay officials, pag-even sa aton mga sangguniang kabataan members, no? Upod naton ina sila pangayo kita sang ilang suporta para man makabulig sa amon monitor, no, sa mga personality nga naga-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga kag sa gagamit man sa ang illegal nga droga sa ila barangay. Sina mas mapasangkad pa namon ang amon nga information gathering, no. Pag aton always ang aton nga one is ang aton nga ginapabasko isang aton intelligence monitoring. That's why ako nagapasalamat gid ako sa katapos ang amon station drug enforcement team do sa Police Station 1 tungkol sa ila kakapisan, no, sa pagmonitor. Actually, kisa gakaagahan kami na pagkuan kami. Pag may ginamonitor kami, kag may ginabalidate kami, gakaagahan kami na tutok lang para ano ginamon, no, ma-confirm ginamon ang mga reports nga nagalabot sa amon. Welcome sa atin sa Kapod si Media, Atty. Pete Melyesa, may mangkot ka, Atty. Ambot lang ko na pamangkot mo sa daan pa. Sa kaina kay samtang nag-travel ako, nakumpisa na kamo. Inang ano ang nga asubong tiyempo do police operations lang tanan ang nakaneto sang mga pagdakop sa mga tao nga involved sa drug trade nga naghinay ang report sa buong bahin sa PIDEA. Ambot ko nabalaan mo na kaya mo na nutaran ko. Amo siguro attorney pamangkot nga mamasiling ko laem natin the position to answer that question. Basta on our part separate agency kita in fairness to them. Pagkabalo ko nag-operate man ng PDEA. So on our part kami masiling naton nga relentless ang amon na effort ya. No, kaya natingwaan gyud namon especially being a station commander. Di pwede magulat lang kung sino pa ang ma-operate sa imo area. Kami mismo ang nagahimo sang effort nga matapna namon kag mapunggan ang paglaptas ang illegal nga droga o kung na may any forms of illegal nga activity sa amon na UR kay amon na responsibilidad. Pag of course inaanga mo yung mga operation in coordination man sa ato ng Philippine Drug Enforcement Team. Pag sa akon man nakita may mga operation man ang aton nga PDEA. Okay. Ano Peter, nga ang pamangkot mo nga damo dakop ang pulisya sa droga kumpara sa media. Isa na nabuting nun, nagbalik na ang pagsalig sang publiko sa aton kapulisan. Amo na nga damo nga report sa aton kapulisan. Eh kung wala sanig ang publiko, isugin mo sa pulis, balan mo bata-bata itong poser. Pero nagbalik na ang pagsalig sang publiko sa aton kapulisan kag ang kapulisan naton may maayo nga subong nga relasyon sa aton mga barangay sila sa mga pumuluyo. Ikumpara to other law enforcement group. Pati kakap, no? Captain Tolentino, may buwan na si Francis, no? Shout out tayo ni Carmel and Ross Eden Stratman of Germany. Taga Germany, kalantaw sa aton. They are from this place. From Barutak ni Bonnie si Ross Eden Stratman, eh.
Ang PDEA, may ilaman sila siguro ng operasyon. Wala nang takabalo. Pero, ang isa lang, ang pulis yung ka-coordinate sila para nga wala bagsak ang kwanda, wala sabit ang kaso kung ipahal sa pulis. So, hindi tayo matingala. Imbitar ka, ikaw galing imbitar sa PDEA naman, Francis. That is one of your role. Okay, shout out na kay Song Yun Mi, Song Kong. Kay Mr. LD Dolorpino, Rice Sar. Rice Sar sa Iloilo. Mr. LD Dolorpino, sa Lason, guest ka na gida. Kapilang mo kami pangakuan. Kaya do, ikaw kuno ang watchdog sa pagmahal ng bugas di sa Pilipinas. Yun nga tao, rice traders, si Mr. LD Dolorpino. Okay, CJ Corneo, Roel Trange, Ivy Grace Bamba, Suani Parino, Noli Aurelio, Jesalyn Opeda, Ronald Armada, Gretchen Amir, Juanita Sibalios, Cory Fuentes, and Ninpa Bandorio. Tamo ka lang tao sa kay Captain Tolentino sa iyang programas mong balukang inambalan tadi illegal drugs kag mga crime bla. Ang mga tao ngayon sa Agwa, they are eager to listen because they have the families here. So nakita ko kung gabra sila to, tawayo na nila kung ang ila pamilya di secured. That's why basta police bisita mo, damo ka lang tao. Kada laban ba iba na police. Baye? Oo, kaya diba, police ko na matamis magmahal. Problem sila, matamis mamahal, basta magka-diabetes ka mo. Okay, Princess? Ang manabala na akong nobla, sir. Mga crack joke. Sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Sleep with police at night. So, sir, mangkot kita, no? Sa inyo bala sa city proper, kag sa syudad sa Iloilo, kay kagi ka man sa anti-narcotics unit. May drug lord pa bala diri sa syudad sa Iloilo? May wala o kung ara? Magambal kita, Dag Lord, no? Tama na nga. Pero sa subong, hindi na parehas ang unang sitwasyon do isang drugs. No? Pag mga players, subong nagdamo lang mga players, medyo sang una, centralize ang ilang operasyon. Ang mambal mo may Dag Lord, tungod may nagakontrol sa operasyon. Subong niya, mostly mga freelance. Pero ang pansin na, hindi na parehas ang una. Kahit tungod naman na ganyan man-notice na ito, nagpalalagyo na sila sa city. Kahit tungod hindi na sila kulag di. Oo. Na-choke sila daw sa city. So, ang option nila is magwa sila, mag-establish ka, mangita sila sa tago nga lugar o kung na lugar nga hindi sila makilala dito sa probinsya ng Iloilo. Nga maposisyonan nila, galing malas na nila. Manang bahal ko bala, slang word, malas nila. Ay wala sila kabalo nga ang coordination sa PDEU kag CDEU, City Drug Enforcement Unit, kag Provincial Drug Enforcement Unit, tama ka baskog. So, lagyo sila sa province, intersipon naman sila sa ang PDEU naton. That's why nga ang kung ma-observe naton, halos ganugan-dungan ang mga operation, no, sang PDEU kag CDEU, no? Kay hindi sila ka-posisyon doon sa city, magwa sila sa province. Pero bantayan naman sila sa province. Ginamonitor sila, Sir Francis Serpent. Kung napatid si Colonel Abner Hordano, pasauton, nabot ko na daw sitwasyon sa illegal drugs, kaya ti daw galaka-laka, manda mati ko Subong man sa pabiyade, mo si Major Danji, No, Major Pamplona. Pamplona, bago gali ng pulis. Bigo na, sasara na siya na ay mo man notisya, no, Peter, ang PDIG la. Amo ni ang Police Drug Enforcement Group, National Anti-Narcotics Unit ng Police. Gindala nila ang opisina, dila sa Tansa Esperanza, dila sila ang opisina ang PDIG, ang Police Drug Enforcement Group. Nga, supposed to be, ang iba niya makita mo sa regional command niya, sa no? Producer nito, ara na sa Tansa Esperanza, ang PDIG office. Kung sinong head sang PDIG sa Region 6? Wala mga idea, no? May pag-anis Francis, balaan niya na tanan, no? Mga intelligence bla. Sige, pamangkot nyo, kung may Lord di Iloilo, ang sa bata, big no. There's only one Lord in Iloilo City, and there's Lord Jesus Christ. That's correct, Sir Francis.
Doon na marasmasan ng ko sa kinambal ni Francis. Abalaan naton nga ang drug problem sa Iloilo is not only a police issue, kundi social issue, psychological issue, and an issue of closely related to poverty. Bisan ano mo ka papasin ng problema, parehas pala sa panghol na panay. Bangon sa poverty, maminsar gid tao nga makakapyot bisan sa diin lang. Pero ano ang aton pamangkot? Ano ang kinalain subong sang anti-drug campaign sang panahon ni PBBM sang sa panahon sang naglikad nga rehimen nga si Duterte? May nakitaan ka bala nga diferensya o kinalain? Actually, no, for the information, sa for the record lang, I was once a member of Provincial Drug Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force Group sang IPPO, no? During sang time sang Duterte administration, pagsulod is ang mahambal nato niya ang tuman gid kalala, no? Ang operation sa illegal nga droga. Then pagsulod sa administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte, so naging-intensified ang anti-illegal drug operation. So, dara na nagsulod nga gano'n na sila na mismo gato na traidoranay na. No? Traidoranay na. So, ang sasubong niya, ang sasubong naman niya administration, klaro naman nga na-suppress na mostly sa mga dagkuan sa unang drug personality, especially the estudyante lang sa province kag city of Iloilo na neutralize na, nadakop na, napuiso na. So, ang mga players subong mostly ang mga downline lang sa una, no? Ang downline sa una nga naka-gain sang connection sa National Drug Ring nga amo na subong ang nagakulag lain sa una ya may mga partikular nga mga personalidad nga nagakontrol. Subong niya do freelance. Pag lang ang kinalain naman subong is hugot na ang masiling naton bala nangin kitid ng iladalan. Nakitid ng iladalan. That's why amo gani nga wala na sila gitina sa isa ka lugar. Unlike sa una nga may budiga sila, makita mo pag ma-raid ang ilang mga budiga at lagko ang mga item kinilo kay kumpiyansa sila sa una mo. Subong niya tungod nga naka-crackdown sa previous administration ang mga dagkuan sa una. Pag subong lain naman ang modus operation nakita nila nga daw panabla ang ilang mga gagmay na lang mga downline sa una nga matawag naton nga freelance ang nag-operate. So subong niya mas samon mas sapos actually sa amon subong nga sila nga mag-operate ay tungod may mga records na kita sir sa ila. Kilala na naton sila unlike sa una hindi mo sila gid makilala mo. So lain ang modo sang operation sang una mas gabi sang una kabudlay ang operation kaysa compare mo subong. Pero at subong kutob sang mga ginadakop naton mga na ina sila mga personalidad nga naga-exist ang una sa mga downline, sa mga dagko, mga players, sir. Okay, Francis, masa, imong uton, ako ng babiya, ga-inchindiana, isla, sumong freelance. Kapalumba lang kung sino mayo performance, siya maraglod sa uli, na kung madibuy nason ka. In fairness sa atong kapulisan sa Pilipinas, labi naging sa Lilo, labi sa PP1, hindi gani ka pauntat ang Amerika to sa Colombia kag sa Mexico nga kompleto sa moderno nga equipment sa pagminito sa droga. May kwarta, may damo tao, sophisticated ang mga equipment. Hindi gani ka pauntat sa Amerikana, cocaine to? How much more this ato sa Pilipinas? Di ba lang, sir? That's correct, Sir Francis, no? Amo na gani ang drug business is lucrative business, no? Dako ini nga kwarta. So that is why naman naton subong, masuppress naton subong, pero kung mag-lower kita sang guard naton, mabalik naman nila. So that is why kami daw sa Iloilo City Police Office,
sa pagpamuno sa aton nga City Director nga si Police Colonel Kim Ligada, wala kami nga nagauntat. Tanan kami sa pulo kami ka substation diri sa siyudad sang Iloilo. Wala kami nagauntat. Every week we intensify our operation against illegal drugs. Kita mo ng anak national awardee ang aton kuan nga na-recognize ang mga ICPO day tungkol sa ilang performance. Kaya baro na sir nga ang Police Precinct 1, dako ang parte, dako ang contribution sa Iloilo City Police Office nga naging best city cops in the whole Philippines. Gin-awardan naton ICPO, the best city police station of the year in the whole Philippines. Siyempre sa pagpamuno ni Colonel Kim Ligada. Ano nakita mo sir nga number one factor nga nakakuha ang aton ICPO bilang the best city cops in the Philippines? Una aside sa aton nga intensified kag very notable nga nga accomplishment sa anti-illegal drug operation, ara man ang aton nga crime rate. Nagnubo ang aton nga crime rate diri sa siyudad sang Iloilo. At the same time ang aton nga performance ang relasyon sang aton nga kapulisan sa komunidad, may mga programa ang aton nga Iloilo City Police Office nga nagpasangkad sa nga pag nagpapag-on sa relasyon sa aton nga kapulisan sa komunidad, pag ang aton man mismo nga performance ng aton mga patroller nakita na ginabasihan na sa aton nga unit performance evaluation rating. Mataas ang aton unit performance evaluation rating pag-validate nila especially sa pag implement sa aton 5-minute response. Nakita nila nga madasig pag ang aton mga naging set up sa aton nga Police Regional Office 6 kag subong man sa aton Iloilo City Police Office nga operation control, mga opsen naton sa aton nga deployment sa aton personnel tama ka effective. So, imuunta na yung temporary spokesman sa ICPO si Captain Tritino kaya wala spokesman nila siya pa mangkot. Sir, ang mga nag-evaluate para makakuha sa isa ka award ang isa ka City Police Office just like ICPO, taga-Kamprami ini sa Central Office yung nagaling sa Philippine National Police. Ano ini nga unit? Kag may mga NGO ni kag private sector nga parte sinang evaluation team. Actually madamo ini ang ang katapos sang evaluation team sa aton sa Campo Crame pag may ara makita sa sa DLG madamo ni kag sa aton yung mga private sector man nagpartisipa man sa conduct sang evaluation. So pag-conduct ng evaluation, so may mga may mga interviews. So dito nagpangibabaw gid ang aton nga Iloilo City Police Office sa iban nga mga contender sa bilog nga Pilipinas. Ang contender to ginperdi sa ICPO ining Metro Manila, Cebu, Butuan, kag paghatag award kay Colonel Kim Ligada on behalf of ICPO sa Camp Crabbe during the Police Anniversary Service. Ato gito si BBM. And of course, ato Chief PNP, General Nicolas Torre. Doon ano ba nakabugasin siya, na nakakuha nga ICPO sa pagpamuno ni Colonel Kim Ligada? That's correct, sir. Kagidugang ko lang, dako man nga factor nga nakabulig sa ICPO nga makuha ang ina nga prestigious nga award, national award, tungod man sa suporta sang aton nga city government, sang aton local government unit, tama ka dako kay tungod ang mga logistical support kag iban pa nga suporta halin sa aton city government. Amo ina ang isa sa mga yabi nga nangin epektibo ang aton nga kapulisan doy sa Iloilo City Police Office sa pagtapna sa nga kriminalidad kag subong man sa pagmintenar sa nga peace and order sa bilog nga syudad. And of course, ang suporta sa barangay officials kag ang sang ato mga katapos ng media, sir. That's correct, sir. Amo pagina ang relasyon naton sa barangay officials kag sa komunidad kag sa partnership naton sa media, Tama kadako ang nabulig sa aton nga mga stakeholders sa doy sa siyudad sang Iloilo para makuha ang ina nga prestigious award. Kaya ato na ICPO Blano Peter under the leadership sa previous City Director si Colonel Coronica kag subong sa present leadership ni Colonel Kim Ligada, daw mapos mula
Mapos parapitan sa media pag interview kung hindi sila ipadala nila tao open niya bala ang ICPO sa media kag labi na ginato city director no wala isa kambal basta hindi lang sa sako okay siya ma-interview ilo nga itong Ardi do wala sino gani Ardi ta si Ligan isundo niyo man tao yan sa film dupati ka do wala man sa malaka maka-interview na sa Kamdilgado. Si Jack Wang King yapon, no? Ang regional director. Si Ligan na. Ha? Si General Ligan. Okay. Yeah. Ang cooperation sa ICPO, isa man na sa nagatag sa ila dungog. Kaya mapos ni mo mapamahibalaan ang report sa pulis pagi sa ila. Ang ilang mga tinawag, hindi mabudla imbitaron ang ilang opisyal. So, Balibada niya ka? Hindi kinanglan nila subong maayo nga spokesperson ambot kung may na-assign na. Lain sa muna nga itong babae na sinugin po major nga spokesperson sang Iloilo City. Ang ICPO may spokesperson na pero pag imbitar mo kay Ligada yan sa mismo person na niga pakakakanto wala yung ginadiligit sa spokesperson. That is ginaligan ang mumana. at kata na acknowledgement ang ato niya lang, tao ka na mo, karong mga keg, yung sunggod ni Kron, pila na ka pages. Shout out sa aton kaupod sa Midyada, Art Calsas, J. Heminia, Noynoy Ricverti, Bob San ng mga siman ka lang tao, bisa na sa barko ha. Rendolph Burha, Don Alfeche, Cheryl Salvador, Arlen Tribo, PB Gariso, Agabion na ba? PB Gabion, yan ang tao. Erizo de Lima, Ellen Alarba, Maribel Galigo, Sara Nebres, Caglini Bernardo. May programa mag-ilay sila subong ni Art Calsas nga Peter sa Lapas. O te pro wala dahil panahon na tagdan man to sila ang pila. Sige Francis, ipadayon ang imo pamangkot daw way pa ko na gusto ko pa pamatian mga pamangkot mo daw. Ikaw, ano ka ginapa man question ko kay Captain Tolentino. Basi may katuan pa siya pa. Yung sa lapaw na sa oras. Okay na. Daw tapos na the end na. Oo, ibo hindi ka pa yawan. Daw pugaon mo si Captain Dol. May masunod pa man. Lama Okay, pa sa obligasyon mo. Bisa sa ako ini si Police Captain Melchor Tolentino, ang Station Commander sa Police Precinct 1. Nagkadto gid salamat gid sir kay Colonel Kim Ligada ang aton City Director sa ICPO. Madamo mga salamat sir kay gin-coordinate ni sa iya no Peter si kay Colonel Kim Ligada. Salamat gid ICPO sa inyo pagbisita diri sa Kapi at Issue TV program. Tiyan mo, ginilo, ikaw nga spokesman. Imuaman sa nga asset. So wala ang panahon, maraming salamat sa aton nga ICPO kag sa aton nga Station Commander kay Captain Melchor Tolentino sa paghatag sa aton panahon nga makapatag diri ang ilang mga accomplishment sa ano problema nga nakita nga matagaan solusyon. So maraming salamat sa aton kaupod kay Attorney Pet Melissa, kay Francis Tirania sa aton nga technical kay Francis Ann Himenea kay S. Himenea. Sa liwat, ining iyo host, Peter Himenea, kapasalamat sa itong sponsors nga nagsakdag sini. Ang local government sa siyudad sa Iloilo, tamyaw ta, aton mayor, aton congressman. Ang congressman Jojo Ang, sa Uswag Ilonggo, kag aton yung congresswoman Jam Barunda. Aton nga Metro Pacific Iloilo Waters, ang more power. Doon nag-upod ng gatag sa aton nga nagsaka ang level sa syudad sa Iloilo tungod sa tubig kag sa kuryente. Doon mag-upod, dako nga bagay. Kag ang ikatatlo, ang katawhayan sa aton nga syudad pagi sa aton kapulisan yung gina-representar subong ni Captain Melchor Tolentino. Sir, your parting words. Madamo gid mga salamat Sir Peter kag Sir Francis attorney sir. Salamat gid sa inyo pag-imbita diri sa akon kag at least na baliton na nato para mga pumuluyo ng pagtugon nato
you, thank you. Thank you. Station Commander of PP1, Captain Melchor Tolentino. Sa tanan, kami ang atong tagbalay, ang Tugaw del Rio, sa paghatag sa aton sa panahon, nga makaserbisyo kita diri kag pakabulig man sila. Sa aton exchange deal, maraming salamat, Mr. Alfonso Tan, Alan, and Alvin Tan. Ining hospital niya, mga ugto sa aton yung mga sumulunod, kag may God bless us all. Thank you very much. Ano to kayo?